Hindi rin nakaligtas ang Pilipinas mula sa lupit ng lindol. Niyanig ang Northern Luzon ng 7.9 magnitude na lindol noong 1990. Isa ang Baguio sa pinakamalubhang na apektuhan. July 1990, nang hagupitin naman ang Pilipinas ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ilalim ng gusaling ito, natabunan ng ilang katao. Kritikal ang bawat segundo para sa mga rescuer. The dust, dehydration, all of these aspects, the body after a 24-hour period starts to basically shut down, and the potential for survivability is less. Mayo! Put your hand out. Okay, good. There we go. Sa mga trahedyang gaya nito, mahalaga ang bawat galaw ng mga rescuer. Nanganganib rin kasi ang kanilang mga buhay sa pagsagip ng ilang nasa bingit ng kamatayan. Tagumpay ang pagliligtas sa ilang natabunan sa gusaling ito dahil na rin sa kanilang mahusay na rescue effort. Gayunman, may ilang pagkakataon kung saan maraming rescuers ang nagbubuwis ng buhay dahil sa hindi planadong rescue operation. Gaya na lamang na nangyari sa bansang Mexico taong 1985. Sa loob lamang ng ilang segundo, winasak ng malakas na lindol ang Mexico City. Isa ito sa pinakamapinsalang trahedyang nangyari sa lugar. Maraming gusali ang pinabagsak ng lindol, habang libu-libong katao naman ang binawian ng buhay. The wall fell on top of me. I tried to protect myself and a huge block came toward me. I tried to get out in 20 ways, but it was impossible. The only thing I saw was a horrible darkness. It took 26 hours for the rescuers to find me. Those hours seemed an eternity. Para sa ilang rescue workers, nakapanlulumo ang nangyaring dilubyo. Isa si Dog Cap, isang rescuer na nakasaksi sa kalunos-lunos na sinapit ng Mexico City. I personally never imagined that I would see or experience anything that I saw or experienced in Mexico City. And as I looked around in every direction, all I saw was gigantic buildings in a heap of rubble. Sa kabila ng kanilang hindi matatawarang dedikasyon sa pagtulong, marami pa ring rescue workers ang nagbuwis ng buhay. Because up until the Mexico City earthquake, no international team really went anywhere to get any experience. Mahigit 100 rescue workers ang nasawi sa pagsagip ng mga taong nasa panganib. Dahil dito, bumuo agad ng isang search and rescue response system ang Mexico. Matindi rin ang trahedyang sinapit ng mga taga Southern California. Nang hagupitin ito ng malakas na pagyanig, kaagad pinakilos ng isang mahusay na rescue unit sa lugar. Isa sa mga kritikal na iniligtas, si Salvador Peña. Nasaksihan ni Isidro Miranda ang pagliligtas kay Salvador. When I first saw how he was trapped, there was a little bit of skepticism because I had not communicated with him at that point, and all we could hear were moans. Tatlong palapag ng isang concrete parking area ang bumagsak at nag-ipit kay Salvador sa isang truck. Habang nagpatuloy ang drilling sa itaas, may mga gumawa naman ng tunnel sa ibaba, pero nahihirapan na si Salvador.
Pero ilang sandali pa, naabot na ni Isidro ang kamay ni Salvador. He was still able to recognize that we were there, and by him being able to squeeze my hand, we felt like we had a chance to rescue somebody who was facing catastrophic disaster. Gayunman, ang mga rescuer naman ang naharap sa panganib. Dahil sa mga aftershocks, nagbabadyang magiba ang ilang bahagi ng gusali. Pero dahil sa kanilang maingat na rescue operation, matagumpay na naligtas si Salvador. At that moment, everybody felt like we had won a championship game, a battle of some sort. It was a great feeling at that time. Kung iisipin, maswerte pa rin si Salvador. Ang espasyong ito sa pagitan ng truck at bumagsak na concrete ang nagligtas sa kanyang buhay. Para sa mga rescuer, walang kapalit ang pagkakataong magligtas ng buhay ng mga nasa bingit ng kamatayan. I know that there's someone that needs my help, and if my family was in a situation like that, I think that the people would do the same for me. In the back of the cab, shoulders forward. Ang dapat laman ng ating survival kit sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster. Runners ready.